Hello mga kawakwak, sagutin ko lang tong tanong ni Sir Mark O2 na sabi niya, Sir, tanong lang, lahat ba ng wakwak pantay-pantay? Ay wait, bago ko to sagutin guys, disclaimer lang sa mga kauri ko, this is not to down us, but to educate normal people who are curious sa way of living and culture natin, okay? Okay, balik tayo sa tanong ni Sir Mark. Sir, lahat ba ng wakwak ay pantay-pantay? What do you mean, sir, pantay-pantay? Pero kung ang tinutukoy mo ay in terms of estado ng buhay, ang sagot dyan is no. Just like you, normal people, meron din mga wakwak na nasa third world country, which is kami yon na mga mahihirap o ikaw sa buhay. At meron ding mga nasa first world country, which is yung mayayaman o tinatawag naming privileged wakwak. The difference between sa amin at sa mga mayayaman, pagdating sa pagkain, kita nyo naman sa mga videos ko na kami pa mismo ni nanay ang nagpapakahirap na maganap ng uulamin namin sa pang-araw-araw, like daily routine na namin yon. Which is sobrang kabaliktaran naman sa mga mayayaman dahil binibili nila ang pagkain nila. No risk, no hunting, less hassle. Meaning, dinideliver mismo sa kanila yung mga pagkain. And kung yung mga karne na kinukonsume namin ay mga native lang, sa kanila naman ay high-class meat, which means imported galing sa iba't ibang bansa. Merong buo, through packs, or nakadilata. They are so privileged na kung saan may choices sila kung anong nationality ng meat ang gusto nila. Like Korean meat, Japanese, American, German, Swedish, Italian, and many more. And this is very expensive. The price varies depende sa rente ng karne, which is obviously afford lang ng mayayaman. Ang mga mayayaman, pwede silang mag-stock ng napakaraming karne dahil meron silang mga kanya-kanyang meat preservation room na tumutulong sa mga karne na hindi masira for years. Unlike sa amin na bawat biktima dapat agad maupos within a week. Dahil yun nga, wala kaming freezer, nasisira agad yung karne. Then, hanta naman ulit. In short, yung mga mayayaman ay di nakakaranas ng food shortage. By the way, kung curious kayo, yung pinambabayad nila is universal currency, which we call Biringan currency. When it comes naman to habitation, unlike sa mga tirahan namin na mga kubo lang, ang mga mayayaman dito sa amin ay may mga mansyon na mas maganda pa compared sa mga mansyon sa mundo nyo. Magaganda, matitibay, na hindi basta-basta nasisira ng bagyo or any natural calamity. At kung nagtataka kayo kung bakit may mayayaman na mga wakwak, is because most of them are business owners or di kaya yung iba is gumagawa ng illegal. When it comes naman sa equipment like wings, to be honest, yung nakikita nyong ginagamit ko is sobrang makalumang pamamaraan na, like outdated na. And that's what we call the traditional way of flying. Yung mayayaman naman is very advanced and improvised yung sa kanila kasi instead na backpack, they are using jetpacks. Most especially sa mga Gen Z na maarte, they are using jetpacks just to look expensive. May times pa naman na gumagamit sila ng traditional na backpack, pero occasionally na lang. Like Halloween or for the vlog, like social experiment, magpapanggap silang mahirap, like ganon. And kaya, pansin nyo sa Biringan online shop, may mga out of stock. It's because of them, mga mayayaman. Nag-hoard sila ng products, most especially pagpapalapit na ang occasions. And for now, sorry guys, yun lang muna. And alam kong nagtataka kayo kung bakit sobrang comfortable ako mag-share ng mga way of living, culture, about sa buhay namin, sa lugar namin, is because I have a good news for you, normal people. For the upcoming years, no specific date or year, napagpasyahan ng Biringan officials na mag-open ng portal connecting sa mundo ng mga tao, sa mundo nyo. And yes, you heard it right. Ang Biringan ay mag-a-accept na ng tourist. This means na magiging available na ang lugar namin sa mga taong gustong pumasyal, magbakasyon, or mag-unwind lang. Dahil hirap na din akong mag-explain. So, habang maaga pa, advice ko lang sa mga normal na tao na interesado na pumasyal sa lugar namin, asikasuhin nyo na ang tourist visa nyo. At yun lang po, sana kahit papano nasagot ko yung katanungan mo, Sir Mac. Maraming salamat sa iyo.
at sa lahat ng followers sa Facebook ko, sa TikTok, sa YouTube, sa Instagram. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam mga kawakwak.